Habang walang ginagawa si Rem at winawasiwas ang kanyang palakol sa loob ng tolda, iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Enshred, dahil matagal na siyang walang balita tungkol dito. Bigla siyang huminto, at nagtataka kung namatay na ba ang bastos na iyon. Marami siyang inunlad kamakailan, ngunit mahina pa rin siya, kaya hindi nakakagulat kung mamatay siya. Gayunpaman, gusto niya talaga si Enshred, isang bagay na hindi madalas mangyari, bagamat sa huli, wala silang magagawa kung talagang mamatay siya. Dahan-daang nagising si Ragnar mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at agad niyang nakita si Rem na nakatingin sa kanya, kaya tinanong niya kung bakit niya iyon ginagawa. Nag-peace sign lang si Rem, na nagtulak kay Ragnar na gayahin ito, gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Nagalit si Rem sa kanyang panunukso, at sinabi niya na baka patayin na lang niya ito, na nagtulak kay Ragnar na bunutin ang kanyang espada, habang tinatawag siyang baliw na bastos. Ang unang ginawa ni Enshred pagbalik sa kampo ay magulat sa ferry commander, na labis na namangha na nahulaan niya na may naghihintay na ambush ng kaaway, nakapasok sa base ng kaaway, at basta na lamang sinunog ito habang napapalibutan. Sinabi niya na nakaligtas lamang siya dahil sa kanyang mahusay na pagdedesisyon at purong swerte, ngunit tila naghihinala ang commander. Gayunpaman, hindi siya maaaring kumilos batay sa kanyang hinala, kaya pinabalik na lamang niya ito at sinabihan na magpahinga. Dati bahagya lamang siyang umasa na may gagawin ito, ngunit hindi niya inaasahan na patutunayan itong napakahalagang asset siya. Sino kaya siya? Habang paalis at iniisip kung ano ang iniisip ng babaeng iyon, hinarang si Enshred ni Andrew, na think time na humingi ng tawad sa kanyang inasal sa simula ng kanilang misyon. Lahat sila ay buhay dahil sa kanya. Magkikita pa kaya sila muli. Hindi ito masagot ng tiyak ni Enshred, kaya sinabi na lamang niya na magkikita sila, ngunit kung papayagan lamang ng tadhana. Humakbang pasulong si Andrew at yumuko ng malalim, isang bagay na ginawa nilang lahat. Alam ni Enshred na tama ang ginawa niya. Ang apat na iyon na nakayuko ngayon ay buhay dahil sa kanyang mga desisyon, ngunit iyon na ba talaga ang pinakamahusay na magagawa niya? Sa huli, nawalan pa rin siya ng 2 miyembro ng squad, at marahil ay nailigtas din niya sila kung mas malakas siya. Dahil sa kanyang mga pag-uulit, nagagawa niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon, at sa kalaunan ay matatapos na siya sa desperadong pakikibakang ito at susundin ang landas na palagi niyang gusto, ang maging isang kabalyero. Gagamitin niya ang mga pag-uulit na ito para sa layuning iyon, at upang maiwasan ang mga ito, magpapalakas siya. Biglang natigil ang kanyang malalim na pag-iisip nang sumigaw ang ilang sundalo tungkol sa isang laban, at tunay nga, nag-aaway na naman sina Ragnar at Rem, at pareho silang mukhang gustong-gusto ng patayin ang isa't isa, kahit na magkasama sila sa squad. Hindi pa nakita ni Enshred ang ganoong uri ng ekspresyon sa kanila, hindi man lang sa maraming beses na nakipag-spar siya sa kanila. Inihalintulad sila ng isang sundalo sa mga hayop sa puntong ito, at napagtanto ni Enshred na hindi lang nila kinailangang umabot sa ganoong kalayo laban sa kanya. Gayunpaman, ang pag-aaway na ito ay nagbigay sa kanya ng isang layunin. Ang pagpapagawa sa kanila ng ganitong uri ng mga ekspresyon ang nais niya. Pagkatapos harangin ang atake ni Rem, napansin ni Ragnar si Enshred sa publiko, at sinabi ni Rem sa kanya na dapat siyang magulat pagbalik niya. Bakit siya nagtatago na parang daga sa sako ng mais? Binaliwala ni Enshred ang kanilang mga tanong tungkol sa kanyang kalusugan, at nagsimulang tanungin si Rem tungkol sa paraan ng pagharang niya sa atake. Kanina, na nagpatanto kay Rem na hindi pa man ilang minuto, nagsisimula na naman siya sa kanyang mga kalokohan. Mas mabuti pang matulog na lang siya. Sunod, tinangka niyang tanungin si Ragnar tungkol sa kanyang atake, ngunit tinanong ni Ragnar kung gagawin niya ba talaga iyon ngayon. Tinanong ni Enshred kung bakit mali iyon, ngunit tumahimik na lang si Ragnar at umalis. Lubhang naguguluhan si Enshred sa kanyang pag-uugali dahil tila may gusto siyang sabihin, ngunit kung may isang taong magsasalita ng tapat anuman ang mangyari, iyon ay siya, kaya sasabihin niya rin iyon sa kalaunan. Mabilis na nalaman ng commander ng batalyon ang tungkol sa mga puwersa ng kaaway na nagtatangkang mag-ambush malapit sa parang, kaya inilipat niya ang buong batalyon papalapit doon. Lubhang gumaling ang mga sugat ni Enshred, at palagi niyang pinag-iisipan ang paraan ng kanyang pakikipaglaban. Habang nanananghalyan, unang natapos si Enshred, kaya tinanong siya ng kanyang mga kasamahan sa squad kung hindi ba siya maaaring magpahinga muna.
Sinabi niya na mag-e-ensayo lang siya. Sabi ni Rem na kung patuloy niyang sinisira ang kanyang katawan ng ganoon, malapit na siyang mamatay. Kinabukasan, mas maagang nagising si Ragna kaysa karaniwan, dahil nagising siya sa pagsasanay ni Entred sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon, at kinuha ang kanyang espada habang nag-iisip ng ilang bagay. Napakahusay niya sa espada, dahil hindi naman ganoon kahirap para sa kanya ang pagpapalakas. Nagkaroon pa nga siya ng pagkakataong maging kabalyero noong minsan. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nakakabagot sa kanya. Wala siyang gustong gawin bilang isang kabalyero, kaya bakit niya gugugulin ang kanyang oras at pawis doon? Hindi niya mahanap ang anumang layunin sa likod ng pagpapalakas, nawawala ang sarili niyang layunin. Dumating siya sa lugar ng pagsasanay ni Entred, kung saan sumakit ang kanyang mga sugat, na nagpatamba sa kanya. Nakita agad ni Ragna mula rito na mali ang natutunan niyang mga batayan, na kinakailangan kung gusto niyang magsimulang magpalakas ng tama. Sa lahat ng mga shortcut na ginawa niya para sa kanyang mahinang mga batayan, imposibleng maging malakas ang taong ito, kahit na magsanay siya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang tanong para sa kanya. Bakit niya pinahihirapan ang kanyang katawan ng ganoon at nagsusumikap ng husto? Pagkatapos ay tinanong ni Ragna kung ano ang gagawin niya pagkatapos, at mabilis na sumagot muli si Entred. Magiging kabalyero siya. Pakiramdam ni Ragna na ang isang kabalyero ay isang taong marunong lang lumaban. Mayroon ba talagang kahulugan iyon para sa kanya? Ipinaliwanag ni Entred na ang kabalyerong hinahangad niya ay isang taong nagdedesisyon para sa sarili kung ano ang mali, at itataas ang kanyang espada para dito. Para sa karangalan, para sa mga may sakit at inaapi, at para sa mga taong pinakamamahal niya. Nagsimulang magtanong si Ragna sa sarili dahil sa kanyang mga salita, dahil ang lakas ay isa lamang kasangkapan. Ano kung gayon ang isang kabalyero? O mas mabuti pa, ano ang isang espada? Ano ang gusto niya sa maikling buhay niyang ito? Aba, ang pagmumuni-muni ng ganito ay hanggal, kaya tatahakin na lang niya ang landas na iyon ng mag-isa. Lumapit siya kay Entred, at lumapit siya sa kanya na may isang panukala. Gusto ba niyang matutunan ang paraan ng espada? Agad na tinanggap ni Entred ang alok ni Ragna, na nag-iisip na hindi niya dapat iminungkahi ang ganoong bagay, dahil tinatamad na siyang gawin ito. Gayunpaman, ang determinadong tingin sa mukha ng taong ito ay masyadong interesante. Sinabi niya na alam niyang itinuro sa kanya ni Rem ang isang bagay tungkol sa Heart of the Beast at ang kanyang saksak. Kailangan niyang alisin ang lahat, maliban sa mga bagay na iyon. Tinanong ni Entred kung kailangan din niyang alisin ang teknik ng Valen Mercenary, na kinumpirma ni Ragna na talagang kailangan niyang alisin lalo na. Kung hindi niya gagawin iyon, kahit na matuto siya ng bagong teknik, babalik siya sa kanyang mga gawi, na likas na lamang sa tao. Kung mangyari iyon, dapat na lang siyang sumuko ngayon, kaya oras na para pumili. Alinman sa kalimutan ang lahat at magsimula muli, o manatiling ampante sa kanyang karaniwan. Agad na pinili ni Entred na magsimula ng panibago, na ikinagulat ni Ragna, at tinanong siya kung sigurado siya. Tinanong lang ni Entred kung ano ang una niyang dapat gawin, na nagpatanto kay Ragna na hindi iyon karaniwan. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang mahusay na teknik sa espada, kaya hindi niya kailangang magkaroon ng mas magaan na talim tulad ng mayroon siya ngayon. Mas makikinabang siya sa isang mahabang espada, kaya dapat silang magpalit. Tinanong ni Entred kung okay lang bang ibigay ang kanyang espada, ngunit walang pakialam si Ragna. Hindi naman yun ganoon ka-special. Sinimulan niyang turuan siya kung paano humawak nito, at napansin niyang mahigpit ang pagkakahawak niya. Ipinaliwanag ni Entred na ginagawa niya iyon para hindi niya mabitawan ang espada, na nagpataka sa kanya kung sino ang nagturo sa kanya ng ganoong bagay. Sinabi ni Entred na si Rem ang nagturo, hindi na ikinagulat ni Ragna iyon, ngunit inutusan niya itong pamwesto at sinimulang atakihin ng buong lakas, kaya kinailangan ni Entred na hamarang at makita kung bakit masamang ideya ang sobrang paghigpit. Napansin ni Ragna na dapat itong masakit kung gagawin niya iyon. Kung maninigas siya, may masisira, para siyang isang lumang sanga o kung ano. Nagtataka si Entred kung bakit ang lahat ng miyembro ng squad na ito ay hindi magaling magpaliwanag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng metapora na iyon? Sinabi ba niyang masyado siyang matigas dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa espada? Marahil gusto niyang manatili siyang nababaluktot para hindi mabasag ang espada,
kaya kailangan niyang maging mas madaling hubugin. Pagkatapos yun, sinimulan na niya ang kanyang pagsasanay ng seryoso, at paulit-ulit siyang tinuturuan ni Ragna kapag may napapansin siyang problema. Ito ay tumagal ng ilang sandali, hanggang sa bumagsak si Entred at nagkaroon ng pagkakataon si Ragna na mag-isip. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi man lang alam ng taong ito ang mga batayan, na hindi isang bagay na madaling ituro. Gayunpaman, tumanggi si Entred na sumuko. Dahan-dahan siyang tumayo at hiniling kay Ragna na ulitin. Hindi maitatanggi ni Ragna ang kanyang determinasyon at napansin niyang dapat nilang dahan-dahanin. Ang maliliit na hakbang ang pinakamahusay, pagkatapos ng lahat. Doon dumating si Rem, at tinanong kung ano ang ginagawa nila rito. Palalampasan ang pagkain at basta na lang nawawala. Tinanong niya si Entred kung pinapahirapan siya ni Ragna. Gusto ba niyang siya ang kumausap dito? Tinanong ni Entred kung ano ang nangyayari dahil hindi siya karaniwang nakadamit ng pormal. Sinabi ni Rem sa kanila na sila ay pinatatawag dahil nagtitipon ng mga puwersa ng kaaway sa malayo. Ang bawat sundalo ay naghanda at pamwesto, ngunit nagtataka si Ragna kung pagkakamali bang turuan si Entred ng mga bagay na iyon, dahil bago pa lamang ito at hindi pa siya marunong lumaban ng maayos gamit ang mga ito. Maaari siyang mamatay dahil doon, na nangangahulugang kakailanganin niyang bantayan siya sa kasamaang palad. Gustong-gusto talagang matuto pa ni Entred mula kay Ragna. Sa malayo, isang pamilyar na bandila ang lumilipad. Habang papalapit ang kaaway, at sinabi ng warlock na ito na ang kanilang katapusan. Pagkasabi niya nun, ang buong lugar ay natakpan ng isang misteryoso at makapal na hamog, na nagpapahirap sa mga tao na magkitaan, at doon nila narinig ang isang tiyak na matinis na ingay na papalapit sa kanila. At si Entred lamang ang nakakilala na iyon ay mga pana, kaya sinabi niya ito sa lahat. Ngunit ang ilan ay walang pagkakataong magtanggol. Napagtanto ng ferry commander na hindi ito ordinaryong hamog, sila ay lubusang nalinlang. Tumawa ang warlock sa kanilang mga mukha, dahil mahirap ihanda ang spell na ito, kinailangan niyang ayalay ang dugo ng maraming hayop. Pagkatapos ay sinimulang kolektahin ng warlock ang pinakamalinis na tubig mula sa pinakadalisay na mga lawa, habang patuloy ding nagpapausok ng mga spell ng ulan. Kapag na-activate na nila ang spell na ito, binabawasan ito ang lahat ng paningin, at maliban kung makapunta sila sa ilalim ng punto ng paghahagis ng spell sa bandila. Ito ay magiging isang panig na labanan. Ito ay tinatawag na hamog ng pagkalipol. Lumapit si Mitch sa kanya at nakitang nasiyahan siya, na kinumpirma ng warlock. Halos hindi niya ito mapagana, lalo na pagkatapos nilang mawala ng isang bandila. Ito ang nagpapaisip kay Mitch tungkol sa kanyang kalaban, kailangan niya itong hanapin at turuan ng leksyon sa kagandahang asal. Iniwasan ni Entred ang mga papasok na pana sa abot ng kanyang makakaya, at may isang tao sa likuran niya ang nagbabala sa kanya. Nayumuko, na kinilala niyang si Ragna. Ang nasa harapan niya na nagmumura sa kaaway ay tiyak na si Rem, kahit na sobrang lapit niya, hindi niya ito makita, na nangangahulugang hindi sila maaaring lumaban ng ganito. Biglang bumagsak ang isang pana sa tabi niya, doon niya napagtanto na humihina ang kanyang paghinga at naninigas siya, at ang kanyang mga binti ay tumatangging gumalaw, na nangangahulugang hindi niya magagamit ang anumang itinuro sa kanya ni Ragna. Hindi niya inaasahang makuha ang lahat ng kanyang mga aralin sa unang pagsubok, at sinabi pa ni Ragna na dapat siyang bumalik sa kanyang dating estilo. Dahil hindi niya pa kabisado ang bagong estilo na ito at maraming pagkakamali ang gagawin niya. Gayunpaman, alam ni Entred na kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya kung susubukan niya, kaya kinailangan niyang gumamit ng ilang mas marahas na paraan. Sumugod siya sa hamog, na hinayaan ang isang kaaway na saksakin siya ng sibat. Akala ng kaaway na tapos na ang taong ito, ngunit natakot siya nang makita ang determinadong ngiti sa kanyang mukha, at tinapos siya ng mabilis, na nagpapahintulot kay Entred na bumalik sa kanyang mga aralin. Kung tutuusin, hindi magaling na guro si Ragna, dahil siya ay isang henyo. Mas halata sa kanya ang mga bagay, at mahirap itong ipaliwanag sa salita. Nagtataka siya kung ano ang nagawa niyang mali, dahil ang tanging iniutos niya sa kanya ay hamampas pababa. Alam ni Entred na hindi siya nito pinagtatawanan, ganoon lang talaga siya, at tinanong kung saan niya dapat ituon ang kanyang balanse. Hindi alam ni Ragna kung paano sumagot, isang bagay na inaasahan ni Entred.
Kulang ang kanyang mga paliwanag, ngunit ang pagmamasid at pakikinig ang kanyang mga kalakasan, kaya maaalala niya ang kanyang tindig, gaano man katagal. Sa kalaunan ay nakabalik siya sa labanan, at nakakaharang ng mga pana, ngunit masyado pa rin siyang matigas, at pinili niyang hayaan ang kanyang sarili na muling mamatay, upang makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Ginawa niya iyon hanggang sa ika-31 araw. Nang maging kayanan niyang gumalaw ng maluwag, napansin ni Ragnar na ang kanyang mga hakbang ay naging lubhang pulido. Gayunpaman, sa pamamagitan niyan ay dapat niyang matutunan ang mga batayan. Ang tatlong pangunahing atake ay paghiwa, pagsaksak, at paglaslas. Dapat niyang gamitin ang talam ng espada para sa depensa, at kung ang espada ay may magandang kalidad, maaari din niyang gamitin ang mga gilid. Ang pinakamaikling distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban ay tinatawag na linya ng atake. Kaya ang paggamit ng espada ay tungkol sa pagharang sa linya ng kanyang kalaban habang pinapahaba ang kanyang sarili. Dapat niyang iguhit ang kanyang kalaban sa kanyang isipan sa abot ng kanyang makakaya, at abutin ito gamit ang kanyang espada. Sunod na pagbalik niya sa labanan, madali niya naiiwasan ang sibat ng kaaway na palaging nagtatapos sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, 3 pa ang naghihintay sa likuran, ngunit ayos lang, dahil unti-unti, sinisimulan niyang baguhin ang karaniwan ngayon. Matagumpay niyang natutunan kung paano sumangga, at namatay muli. Matagumpay din niyang natutunan ang pauilas na paglaslas. Ang mga bagay na ito ay nagdaragdag ng kaunti pa sa bawat pagkakataon, at kahit na mamatay siya, wala siyang pakialam, dahil ang kanyang pag-unlad ay tuloy-tuloy. Sa pagkakataong ito, nang seryoso niyang labanan si Ragnar, nagawa niyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan upang matagumpay na talunin si Ragnar, na nakita na ibang tao na si Entred dahil tunay na siyang nagbago. Dahil dito, iniisip niya na hindi na siya maaaring humusay pa sa kanyang talento. At sa kabila ng sigaw ni Ragnar, sumusugod pa rin siya. Ang kanyang katawan, mabilis at magaan na parang balahibo, ay nakakaiwas sa kaaway. Ito ang landas na dapat niyang tahakin upang maging isang kabalyero, at kahit maranasan niya ang pinakamasakit na naranasan ng sinuman, nakadarama siya ng kagalakan at tuwa. Sobrang saya nito na maaari siyang mabaliw. Bumabalik siyang muli sa panahong tinanong siya ni Ragnar kung gusto niyang matutong humawak ng espada. Agad siyang sumasang-ayon na, tulad ng ginawa niya sa lahat ng panahong ito. Mamamatay siya ng maraming beses hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Matapos siyang subukan ng kaunti, napagtanto ni Ragnar na mahusay siya. Sobrang husay, sa katunayan. Sinadya ba niyang makipaglaban na parang pangalawang uring mersenaryo hanggang ngayon? Alam niya ang lahat ng mga batayan. Para sa kanya, parang mas nangangailangan siya ng karanasan sa larangan, kaysa sa mas maraming pagsasanay. Sa mga salitang iyon sa isip, paulit-ulit na naranasan ni Entred ang araw na ito ng maraming beses. Mahigit 200 na siguro ngayon. At ngayon, sinusubukan niyang gamitin ang lahat, upang makita kung saan siya dadalhin ang mga teknik na natutunan niya. Tinataga niya ang unang kaaway. Kinukuha niya ang kutsilyong pumatay sa kanya ng maraming beses. At ginagamit ito upang atakihin ang mga nakatagong kaaway sa harap na pawang naguguluhan. Nawawala si Entred ng ilang sandali. Pinapaniwala ang kaaway na ligtas na sila hanggang sa bumalik siya at simulan silang tagayin. Sinusubukan siyang panayin ng isa sa kanila gamit ang crossbow. Ngunit natutunan ni Entred mula kay Ragnar na dapat niyang gamitin ang kanyang mga mata upang hulaan ang galaw. Ang kanyang mga paa upang lumapit, at ang kanyang mga kamay upang tapusin ang laban. Napapangiti na lamang si Entred dahil ibang-iba na ang sitwasyon. Ang pakikipaglaban ay parang sariwa at mabilis, kumpara noong wala siyang alam. Gusto niya pa, kaya sumusulong siya ng may malaking pananibik. Nakasalubong niya ang halos 12 lalaki na nakatutok ang kanilang mga crossbow sa kanya. Binabati siya ng isa sa kanila sa pag-abot niya ng ganito kalayo, ngunit dito na siya titigil. Humakbang pasulong si Entred at sinabing dapat nilang paglabanan ito gamit ang kanilang mga espada tulad ng ginagawa ng mga lalaki. Natakot sa kanya ang mga kalaban, kaya panyanan nila siya bago pa siya makagawa ng anumang bagay. Bigla, hinihila siya papunta sa kaharian ng Bankiro, na tinatawag siyang Hanggal. Dahil pumasok siya sa sarili niyang libingan, siguradong nawala na siya sa katinuan dahil sa lahat ng pagkamatay na dinanas niya.
Nagising muli si Enchred, nagtataka kung bakit lumitaw ang bangkero. Tinanong ni Rem kung bakit blanko ang kanyang tingin. Kaya napaisip si Enchred tungkol sa kanya. Siya ang unang sumisigaw ng spell tuwing nangyayari ito. At ang porma sayon ng kaaway ay walang anumang taktika. Naruroon lamang sila upang protektahan ang mga watawat. Upang malaman, tinanong niya si Rem kung may alam ba siya tungkol sa mga spell. Tinanong ni Rem kung bakit niya gustong malaman. At ipinaliwanag ni Enchred na curious lang siya. Tinanong ni Rem kung alam niya ang pagkakaiba ng mahika at spell. Ngunit alam lamang ni Enchred na mas karaniwan ang mahika, na totoo naman. Ipinaliwanag ni Rem na ang isang spell ay nangangailangan ng ilang uri ng medium, isang bagay na napakahalaga sa paggawa ng spell. Hindi sila maaaring umiral ng walang medium, hindi tulad ng mahika. Sa wakas ay naintindihan ni Enchred. Lumilitaw ang hamog dahil sa spell na gumagamit ng watawat bilang medium. Kaya kapag nasira ang watawat, mawawala rin ang hamog. Tinanong niya si Rem kung gumagamit din ng spell ang kanyang tribo, na ilang beses nang nakita ni Rem. Ngunit walang gaanong aktwal na mga mage sa paligid. Karamihan sa kanila ay mga hexcaster, mga warlock na karaniwang tawag sa kanila. Biglang umalis si Enchred dahil may pupuntahan siya para magsanay. Napansin ni Ragnar na alam niya ang lahat ng mga batayan. Pareho sila ng pinanggalingan. Ngunit alam ba niya ang tungkol sa teknik ng espada ng Onyek? Mga 500 taon na ang nakalilipas, may isang henyo, isang talento na bihira sa 1,000,000. Ang bata, na isinilang sa isang bukid ng espada, ay pumatay sa 12 bandido na sumalakay sa bukid gamit lamang ang isang pandikdik ng apoy. Nawalan ng mga magulang sa murang edad, nagsimula siyang matutong humawak ng espada. At isang maharlika, na nakarinig ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang mga ginawa, ang kumupkop sa kanya. Ang pangalan ng henyong iyon ay Leonices Onyek. Gayunpaman, kahit na siya ay pinagkalooban ng talento, siya rin ay sinumpa. Nagsimula siyang mawala ng lakas sa edad na 10, at sa edad na 12, ganap na siyang naparalisa. Bigla na lamang, isang henyong nakatakdang maging dakila ang nawala sa kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang pangarap na pagbutihin ang paggamit ng espada ay hindi natinag, kaya sa edad na 20. Tinipon niya ang lahat ng mga teknik ng espada at kategorya ang mga ito sa 5 kategorya. Ang matuwid at detalyadong espada, ang mabigat at malakas na espada, ang dumadaloy at nakakalitong espada. Ang mabilis at maliksi na espada, at ang banayad at pananggalang na espada. Muli niyang isinulat ang buong kasaysayan ng espada, at dahil dito, ang pamilyang Onyek ay naging pinakadakilang angkan ng imperyo. At maging sa ngayon, ang kanyang teknik ay ginagamit bilang pundasyon ng lahat ng paggamit ng espada. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang mga sangay ng mga teknik na ito, tulad ng kanluraning mabilis na espada. O ang silanganing espada ng Chi. Kabilang sa mga ito, ang teknik na personal niyang binuo ay nagmula sa hilagaang mabigat na espada. At dapat na mas kapaki-pakinabang kaysa sa anumang itinuro sa kanya ni Rem. Dapat siyang mag-focus sa isang punto lamang, kalimutan ang lahat sa paligid niya. At tumuon lamang sa kanyang espada at sa espada ng kaaway. Ipapakita niya muna ito sa kanya, upang matuto siya mula rito. Bago pa makapag-react si Enchred, bumitaw si Ragnar ng isang taga na sobrang bilis at nakamamatay na tumama sa kanyang leeg. Alam niyang muntik na siyang mamatay. At doon dumating si Rem. Tinatanong si Ragnar kung gusto niyang patayin ang pinuno ng squad. Napansin ni Ragnar na mas natututo ang mga tao kapag muntik na silang mamatay, tinutulungan niya lang siya. Sinabi ni Rem na wala siyang matututunan kung wala na siyang ulo. Alam ba niya kung gaano katagal bago niya itinuro sa kanya ang Heart of the Beast? Habang sila'y nagtatalo, iniisip ni Enchred na pareho silang masasamang guro. At alam ni Rem na si Ragnar ay mula sa malayong hilaga, na nagpapalaki ng mas barbarong mga tao. Alam din ni Ragnar na si Rem ay mula sa mga tribong barbaro sa Timog, na nagpapagusto sa kanya na labanan siya ngayon. Ngunit sinabi ni Enchred na tumigil siya, dahil narito siya dahil inutusan silang pumunta, hindi ba? Bago siya umalis, sinabi ni Ragnar kay Enchred na tandaan kung gaano siya kaalerto kapag malapit na siyang mamatay. Kung magtatagumpay siyang mag-focus sa isang punto, magagawa niya ang anumang bagay gamit ang espada. Habang naghahanda sila para sa labanan,
Naisip ni Enshred na ang teknik na ito ay halos katulad ng Heart of the Beast na nagpamanhid sa kanya sa kamatayan, bagamat may ilang magkakaibang mahahalagang punto. Kailangan niyang maranasan ito upang matutunan ito. At tungkol naman sa medium ng spell, kailangan na lang niyang alisin ito at tumakas. Dahil doon, nagdagdag siya ng isa pang layunin bukod sa pag-aaral, sisirain niya ang bandilang iyon. Alam niyang kung gagamitin niya ang kanyang squad ay madali siyang makakarating doon. Ngunit siya muna ang susulong hanggang sa malaman niyang hindi na niya kaya. Ang pag-focus sa isang punto ay napatunayang kapaki-pakinabang. Dahil maraming beses na siyang namatay dahil hindi siya handa. Upang makaligtas sa pananambang ng mamamatay tao, sinanay niya ang kanyang mga tainga. Upang makaligtas sa larangan ng digmaan, natutunan niya ang Heart of the Beast. Ngunit ang pag-focus ay likas na mahirap. Sinubukan ulit siyang turuan ni Ragna sa pamamagitan lamang ng pagpapakita nito. Dapat naramdaman niya ang dulo ng talam. Bagalan mo o mga katulad na linya. Hindi pa rin ito maintindihan ni Enshred. Nakakasagabal ba rito ang Heart of the Beast? Ipinaliwanag ni Ragna na ang lahat ng iba pa ay dapat mawala maliban sa talam ng kanyang kalaban. Na magbibigay sa kanya ng kakayahang mahulaan ang landas ng espada. Alam ni Enshred na ang pagpapalabas ng kanyang takot sa kamatayan ay hindi ang paraan upang gawin ito. Kaya tinanong niya si Ragna kung paano niya ito nagawa. Napansin niya na lagi niya itong nagagawa, madali lang ito para sa kanya. Alam ni Enshred na wala siyang makukuhang magandang impormasyon mula kay Ragna. Kaya kailangan na lang niyang pag-isipan ito ng mag-isa. Patuloy niyang pagsasanayan ang konsentrasyong ito. Ngunit ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagpapatambo ng demonyong bandilang iyon. Dapat niyang bawasan ang mga casualty. Nang bumaba ang hamog, sumigaw siya sa lahat na damapa. At pagkatapos ay inutusan silang ihanda ang kalasag, na nagligtas sa buhay ng mga taong mamamatay sana. Inulit na niya ito ngayon ng 300 beses na. Alam niya kung saan nanggagaling ang mga atake, kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang unang kalaban nang hindi man lang nito alam na naroon siya. Sumugod ang iba pa, ngunit tinapos lang sila ni Enshred. Dahil determinado na ngayon si Enshred na makamit ang isang bagay. Sinabi ng kanilang commander na magtipon at maghanda para sa atake, na nagpangiti kay Enshred dahil nakikita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Sumugod siya ng sobrang lakas kaya tumagos siya sa anumang kalaban at ibinagsak ang bandila. Tumagal siya ng 10 araw upang makarating dito, ngunit sa wakas ay nagtagumpay siya. Gayunpaman, hindi nawawala ang hamog, nakakaiba, dahil nawasak na ang bandila. Pinalibutan siya at sinaksak ng mga kaaway sa lahat ng dako, na sinabi ng isa sa kanila na siya ay nalinlang. Nagbibigay ito kay Enshred ng sapat na impormasyon. Iisa lang ang tunay na bandila. Ang iba ay mga pekeng bandila, kaya kailangan niyang hanapin ang tunay na bandila. Sumugod siyang muli dahil mayroon siyang isa sa 5 pagkakataong tamaan ito. Inutusan niya ang lahat na ihanda ang kanilang kalasag, na hindi siya naririnig o sa halip ay masyadong nalilito. Na hinahayaan ang mga pana na tumagos at pumatay sa kanila. Nagtataka si Enshred kung bakit hindi sila nakikinig sa pagkakataong ito. Siguro ay timing. Ito, kailangan niyang hayaan silang makahinga. Pagkaraan ng 3 araw, sinira niya ang pangalawang bandila, na isang peke. Ibig sabihin ay mayroon pa siyang 4 na natitira. Gumugol siya ng isa pang 5 araw para sa ikatlong bandila, na isang peke. Tumagal siya ng 7 araw upang makarating sa ika-4, na isa ring peke, kaya namatay siyang muli. 2 na lang ang natitira, at maaari lamang siyang humula, ngunit ang tunay ay malamang na ang pinakamalayo sa labanan. Ngayon, inuutusan niya ang lahat ng maayos, at pinapasunod pa si Rem sa kanya, na nagtatanong kung nawawala na ba siya sa katinuan. Alam ni Enshred na malayo ang watawat, kaya hindi siya maaaring mapagod bago makarating doon. Hinahayaan niyang harapin ni Rem ang mga kaaway sa harapan, habang dumadaos-dos siya palampas sa kanila. Kahit walang baluti, mahusay na kayang harapin ni Rem ang mga ito. Ginugol niya ang buong taon sa araw na ito. Ngunit ngayon ay wawakasan na niya ito, dahil mawawala na ang hamog, at sila ay mananalo. Bigla, naharang ang kanyang espada ni Mitch, na nagsabing pinakinggan siya ng Diyos. Talagang nanalangin siya na mabigyan siya ng pagkakataong patayin siya sa kanyang mga kamay. Nakalimutan na ni Enshred ang mukhang ito pagkatapos ng mahabang panahon,
at tinanong si Mitch kung sino siya. Hindi niya maisip na nakalimutan siya nito gayong ilang araw pa lamang ang nakalipas. Ngunit hindi ganoon gumagana ang oras para kay Entred.